Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa patuloy na pagkaantala ng Landing Dock Platform o LPD Acquisition Project ng Philippine Navy, marami sa defense community ng Pilipinas ang nagtataka at aminadong nababahala kung bakit ang kontrata ay ibinigay sa PT PAL Indonesia at hindi HD Hyundai na dating kilala bilang Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Ang tanong ng marami, bakit hindi napili ang isang kumpanyang itinuturing na isa sa pinakamagaling at pinakapinagkakatiwalaang tagagawa ng mga barkong pandigma sa buong mundo? Sumali ba talaga ang Hyundai sa bidding? Ang sagot ay, sumali po ang HD Hyundai sa bidding para sa proyektong ito. Ayon sa mga ulat, isa ito sa mga international bidders na lumahok, kabilang din ang isa pang Koreanong kumpanya at ang PT PAL ng Indonesia, na siyang nakakuha ng kontrata sa huli. Inaasahang ang proposal ng Hyundai ay nakabase sa kanilang HDL 7000 class amphibious vessel, isang disenyo na tumutugon na sa mga rekisito ng Philippine Navy para sa LPD. Ang disenyo na ito ay may twin diesel engines, katulad ng makina ng mga kasalukuyang ginagamit na Tarlac-class landing docks ng ating Navy. Isa pa sa mga natatanging tampok ng barko ay ang tinatawag na bow cradle o lift system. Sa pamamagitan nito, maaaring magpalubog at magsagip ng dalawang landing craft utility o LCU o kaya naman dalawang multi-purpose attack craft o MPAC. Ang kakayahang ito ay isa sa mga partikular na hinihingi ng Philippine Navy para sa proyektong ito. Mayroong well deck ang barko na kayang tumanggap ng dalawang LCU at ilang amphibious assault vehicles. Maaari rin itong suportahan ang operasyon ng multipurpose attack craft. Bagamat may sariling armas ang disenyo ng Hyundai. Isang twin 40mm gun system. Kung saan maaari itong iangkop sa 76mm Auto Melara Super Rapid Gun na alinsunod sa fitted for but not with na acquisition policy ng Navy. Ibig sabihin, nakahanda ang disenyo para sa ganitong armas, ngunit hindi ito kasama sa mismong package. Kung susumahin, tumutugma sa teknikal na pangangailangan ng Philippine Navy ang disenyo ng Hyundai. Bakit PT PAL lang napili, kahit mas kilala ang Hyundai? Sa kabila ng lahat ng ito, ibinigay pa rin ng gobyerno ang kontrata sa PT PAL Indonesia. Kaya naman ang tanong, bakit? Ayon sa analysis ng ilang defense observers tulad ng Bonds QPH, may dalawang pangunahing dahilan. Una, ang commonality at continuity. Kung matatandaan natin, ang PT PAL din ang gumawa ng unang dalawang LPD ng Philippine Navy, ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Na-deliver ito sa tamang oras, at maayos ang performance sa loob ng ilang taon. Dahil dito, nakuha ng PT PAL ang tiwala ng pamahalaan, lalo na't pamilyar na ang Navy sa kanilang disenyo, mga sistema, at logistics support. Ang continuity o pagpapatuloy ng pakikipag-ugnayan sa parehong supplier ay mas pinadali ang maintenance, training, at parts replacement. Pangalawa, ang procurement diversification. Noong panahon ng awarding ng LPD contract, abala na ang HD Hyundai sa iba pang proyekto ng Philippine Navy. Kabilang dito ang dalawang Malvar-class corvettes at 6 na Sulaiman-class offshore patrol vessels. Bukod pa dyan, may kontrata rin ang Israel Shipyards Limited para sa Siyam na Shaldag Mark V fast attack craft.
Kaya't bilang estratehiya, pinili ng gobyerno na ibigay ang LPD project sa ibang kumpanya, kung saan ito nga ang PTPAL, upang maiwasan ang bottlenecks o pagkaipon ng proyekto sa iisang supplier. Kung may aberya sa isang kumpanya, hindi nito maapektuhan ang lahat ng proyekto ng Navy. Sa kabila nito, may namumuong problema sa pagpapatuloy ng pagbuo ng LPD. Kung saan, tila sinusubok ang tiwala ng gobyerno sa PTPAL. May mga ulat ng pagkaantala sa konstruksyon ng dalawang bagong landing platform docks. Hindi ito ang inaasahan ng Navy, lalo na't ang dating record ng PTPAL ay maayos. Marami sa loob ng defense community ng Pilipinas ang nagsisimula ng magtaas ng kilay at magtanong, tama ba ang naging desisyon? Kung magpapatuloy ang mga delay na ito, maaaring mapilitan ang gobyerno na muling pag-isipan ang pagtitiwala sa PTPAL para sa mga susunod na proyekto. At kung ito ay mangyari, malamang na mas papaboran ng Pilipinas. Ang mga kumpanyang may solidong record ng on-time delivery at maayos na performance, tulad ng HD Hyundai ng South Korea. Ito ay masasabi naman na isang leksyon sa defense procurement ng bansa. Dahil na ang modernization ng Philippine Navy ay hindi simpleng proyekto lang. Isa itong masalimuot na proseso ng paghahalo ng tatlong bagay, kakayahan, gastos, at tiwala. At gaya ng ipinapakita ng kasong ito, ang nakaraang tagumpay ng isang supplier ay hindi garantiya ng tagumpay sa hinaharap. Sa usapin ng pambansang depensa, hindi sapat ang okay na lang. Kailangan ng consistent performance at pagiging maasahan. Sapagkat sa panahon ng krisis, bawat minuto ay mahalaga at hindi tayo dapat pumalya.